Dahil nga sa nangyari sa Magnolia Hotshots at bigo nga makuha ulit ang championship, matunog nga napapalitan na si Chito Victorero ni assistant coach Johnny Abarrientos. Mag-fit kaya siya sa Magnolia Hotshots? At update kay Jeremiah Gray, plano na siyang bitawan ng Hinebra dahil matatagalan daw ang pag-recover niya na injury. At baka hindi na daw ganun nga ulit ang daruin niya pag nagbalik siya sa Hinebra. Saan ko pula naman kaya siya i-offer ng Barangay Hinebra? Yan ang topic natin sa video na ito. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Matagal na nga nung huling nag-champion ang Magnolia Hotshots. Sa pagkakaalam ko, last 2018 pa nga nung huling nag-champion sila. Pero pagtapos nun ay lagi na nga silang nabibigo na makuha nga ulit ito. Kahit pa nabibigay naman ng SMC ang mga key players na kakailanganin nga nila, parang hindi pa din enough yon para makapag-champion nga sila. Kaso napansin ko, lagi nang choke nga lang ang Magnolia sa ang crucial game at parang kulang nga sila sa isang big man dito sa koponan nila. Dahil si Ian Sanggala nga lang ang big man nila na scorer. The rest, nasa stage pa na dinidevelop pa nga nila. Yung newly acquired nila na si Calvin Abueva, alam nyo naman na small forward ang nilalaro niya madalas. Undersized nga siya kapag nag-power forward siya or lalong-lalo na kapag nag-center. Kaya masasabi ko na isang legit na big man nga ang kulang nga sa team nila. Kaya hirap nga sila mag-champion. Pero ayon nga sa isang kuliglig mga ka-sports, maaari daw na huling conference na nga ito ni Chito Victorero dahil parang hindi na nga ganun ka-effective ang playing style niya na ginagawa. Yung tipong 3-guard combo na ginagawa niya sa team niya. Nabasa na din siguro ng mga kupunan ang ginagawa niya, kaya tingin ko, eto nga yung right time na mag-shuffle na din ang Mags. Ang isa sa matunog na papalit nga daw bilang head coach ay itong si Johnny Abarrientos. Siya na lang kasi ang hindi pa nasusubukan ng maging coach nga nila at maging fit nga. Baka sakali nga rin kapag siya nga ang magmamando ng team. Sa tagal niya na din naging coaching staff nga ng kanilang kupunan, enough na din siguro yon ang nalalaman niya dito sa basketball para pamunuan ang matagal niya na team, which is Magnolia Hotshots. Masakit man para sa players ng Magnolia dahil napalapit na nga sila dito kay Coach Chito dahil halos walang taon nga silang magkakasama nito. Tapos parang tatay na nga din ang tinuturing nila dito. Kaso ganun talaga mga ka-sports, need nila mag-move on at management na nga talaga ang nagdidesisyon dyan. Kasi kung nag-champion naman sila, walang dahilan para palitan nga siya bilang coach. Kung para naman sa ikabubuti nga ng team, magka-try nga talaga sila ng ibang coach at mag-shuffle ng players. Baka doon na nga sila makatikim nga ulit ng championship. After 6 years nilang blanco nga dito sa pag-champion sa PBA. Pero kung kayong tatanungin mga ka-sports, pabor ba kayo na magpalit nga ng coach ang Magnolia o dapat mag-stick na nga lang sila at magtiwala dito kay Chito Victorero? Sa kabilang banda naman mga ka-sports ay tungkol naman kay Jeremiah Gray. Bago nga mag-start ng conference ay tinamaan nga ng leg injury itong si Jeremiah. Isang taon makalipas nang dinanas niyang ACL. Dahan-dahan na nga siya nakukuha ang kumpiyansa niya sana dito sa Hinebra dahil sa binigay na tiwala sa kanya ng management. Hindi pa din kasi siya naiilang dati tapos may hindi pa magandang nangyari sa kanya during PBA on tour. Madami nga ang nanghihinayang sa future ni Jeremiah dahil isa nga siya sa promising player ng Jeans dahil sa pagiging shooter niya at highlight player niya. Kaso yun nga, matatagalan nga ulit ang pagbabalik niya sa basketball dahil sa ACL na tinamasa niya. Kung tutusin, isa nga din ako sa nanghihinayang dito kay Jeremiah Gray kasi ang bata niya pa nga lang tapos madami na sana siyang magagawa dito sa Hinebra. Sadyang tinamaan siya ng malas na injury at yun nga isa sa mahirap na injury pa yung tumama nga sa kanya. Yung mahirapan talaga siyang makarecover. Kaya walang choice ang Hinebra kundi bitawan nga siya at itrain na nga lang sa ibang team. Pero sinong team ba ang nagkaka-interest na kumuha nga sa kanya kahit injury siya? Isa nga daw dito ang TNT Katropa sa malapit na contender na lilipatan niya. Kaya naisipan nga ng Jeans na i-trade na nga lang siya.
Willing nga daw mag-give up ng mga players ang TNT para lang makuha itong si Jeremiah kahit nga injury pa ito. Ang nakikita kong pwedeng give up nga ng TNT at may rights pa sa kanila ay itong si Ray Parks. Patapos na din daw kasi ang kontrata niya sa Japan itong si Parks. At malamang babalik na din ito sa Pilipinas kapag wala nga siya nakuwang kontrata sa ibang team. Tulad ng sabi ko kanina mga ka-Sports, may rights pa nga din ang TNT dito kay Ray. Kaya pwede nga silang gumawa ng trade once bumalik ito sa PBA. Okay na din ito para nga sa TNT kasi at least may makukuha silang players kahit pa paano kaysa wala. Good move kaya ito para sa Barangay Ginebra na i-trade itong si Jeremiah Gray na may injury na ngayon at bitawan na lang para sa ibang kupunan. Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-Sports.